Alam mo ba na ang pagkabalisa ay hindi talaga ang tunay na problema? Sa totoo lang, ang pagkabalisa ay isa lamang palatandaan. Ang tunay na ugat ng problema ay isang bagay na halos walang nakakaunawa, at dahil dito, halos lahat ay nagdurusa ng tahimik. At ang mas nakakagulat, tayo mismo ang lumilikha nito araw-araw, nang hindi natin namamalayan. Naisip mo na ba na ang pagkabalisa ay maaaring isang hindi namamalayang pagpili? At higit pa roon, ang kaparehong kapangyarihan na ginagamit mo para palalain ang iyong pagkabalisa ay siya ring kapangyarihan na makakapagpalaya sa iyo mula rito. Hindi mo kailangang uminom ng gamot. Ang kailangan mo ay pag-unawa. Ang pagkabalisa ay hindi basta-basta lang sumusulpot. Hindi ito parang bisitang hindi inaasahan na kumakatok sa iyong pintuan. Ito ay unti-unting nabubuo sa loob mo. Ang karamihan sa mga tao ay hindi napapansin at marahil ni minsan ay hindi mo pa ito nasusuri na ang pagkabalisa ay nagmumula sa isang bagay na mas malalim at tahimik, ang kakulangan sa kaalaman. Hindi ito kamangmangan sa negatibong kahulugan, kundi sa literal na kahulugan ng salita, ang hindi pagkaunawa kung sino tayo, kung paano gumagana ang ating isipan, at ang kapangyarihang taglay natin araw-araw kahit hindi natin ito namamalayan. Lahat ay nagsisimula sa kakulangan ng kaalaman. Kapag hindi mo nauunawaan ang isang bagay, natural lang na magsimula kang magduda. At ang pagdududa ay mapanlin lang. Sa simula, mukha itong walang masama. Tatanungin mo ang sarili, paano kung hindi ito gumana? Paano kung mabigo ako? Paano kung hindi ito sapat? Ang mga tanong na ito, kapag hindi sinalubong ng malinaw na pagkaunawa, ay unti-unting lumalaki at nagiging takot. At ang takot ay pumaparalisa. Pinipigan nito ang dibdib mo, pinapakitid ang pananaw mo, hinahadlangan kang makita ang mga solusyon. At dito nagsisimula ang pagkabalisa. Bunga ito ng negatibong kaisipang paulit-ulit mong pinapakain. Parang apoy na ikaw mismo ang nagsindi, at pagkatapos ay natataranta ka dahil hindi mo na ito mapatay. Ngunit ang mas masaklap pa ay hindi ito hayagang lumilitaw. Nakatago ang pagkabalisa. Hindi ito na ipapahayag kundi itinatago. Nilulunok. Inililibing ng buhay sa loob mo. At ang anumang pinipigil sa kalaunan ay nabubulok. Nagiging tensyon, nagiging sakit, nagiging pagkawala ng tulog, nagiging panic attack. Nagiging karamdaman. Kapag nagsimula kang maunawaan ito, unti-unti mong makikita ang mundo at ang iyong sarili sa ibang pananaw. Titigil ka sa paninisi sa sarili, titigil ka sa pag-aakalang mahina ka. At mapagtatanto mo na ang tunay mong kailangan ay hindi lakas kundi liwanag. Dahil walang sinumang kayang labanan ang kaaway na hindi niya kilala. At ang pagkabalisa, bago ito maging dambuhalang emosyonal, ito ay isang proseso sa isipan. Isang pattern. Isang siklo. At ang siklong ito ay laging nagsisimula sa isang kaisipan. Isang kaisipang tila walang mali siya. Yung paano kung paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung iwan ako ng mahal ko? Paano kung hindi ko kayaning bayaran ang mga gastusin ngayong buwan? Paano kung Napapansin mo ba? Ang pagkabalisa ay hindi nasa hinaharap, ito ay nasa kaisipan tungkol sa hinaharap. At higit pa roon, ito ay nasa kawalan ng kontrol sa kung ano ang pinipili mong isipin. Hindi ko sinasabi ito bilang teorya. Sinasabi ko ito dahil nakita ko, naranasan ko. Nakita ko ang mga taong unti-unting bumibigay sa loob, hindi makatulog, mabilis ang tibok ng puso, inaatake habang nasa gitna ng trapiko, nakakaramdam na tila mamamatay na at lahat ng iyon, walang pisikal na dahilan. Tanging mga kaisipan lamang. Ngunit mga kaisipang pinalakas ng takot, ng pagdududa, ng kakulangan sa kaalaman. At ang mas nakakabahala pa, maraming tao ang agad-agad umiinom ng gamot, nang hindi man lang natututo kung paano talaga gumagana ang kanilang isipan. Ginagamot nila ang sintomas. Hindi ang ugat. Pinapatahimik nila ang sigaw pero iniiwan ang halimaw na buhay. Hindi katakataka na idineklara na ng pandaigdigang organisasyon sa kalusugan na higit sa 260 milyong tao sa buong mundo ang apektado ng mga karamdaman sa pagkabalisa. Isang nakakagimbal na bilang. Pero mas nakagugulat pa ay ang katotohanang malaking bahagi ng mga taong iyon ay hindi kailanman makaririnig ng ganito. Kaya, tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses mo na bang naramdaman na nawawala ka sa kontrol sa isipan mo? Ilang beses mo na bang sinubukang itigil ang isang kaisipan, pero hindi mo kinaya? Ilang beses mo na bang inakalang nababaliw ka na? Nandyan ang sagot.
Sa simula ng siklo. Sa unang hakbang. At ang hakbang na iyon ay pwedeng baguhin. Ang pagkabalisa ay hindi parusa. Isa itong senyales. Senyales na panahon na para kilalanin mo ang iyong sarili. Panahon na para matutunan mo kung paano gumagana ang iyong isipan, ang iyong mga pattern, ang iyong panloob na enerhiya. Dahil ang iniisip mo nararamdaman mo. At ang nararamdaman mo ay siyang nililikha ng katawan mo. Ang magandang balita, pwede mong putulin ang siklong ito. At ang susi ay ang pag-unawa. Hindi mo kailangang manatili sa dilim. Pwede mong buksan ang ilaw. Pero kailangan mo munang piliing matuto. Piliing tumigin sa loob. Hindi ito madali pero ito ay payak. At ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Kakaunting tao lamang sa mundo ang tunay na nakakaintindi kung ano ang isipan. At iyon ay isang bagay na dapat nating pag-isipan ng malalim. Dahil ang isipan ay ang tanging bagay na kasama mo sa bawat sandali ng iyong buhay. Siya ang nagpapasya kung ano ang iyong mararamdaman, kung paano ka tutugon, kung ano ang iyong maakit, at kung ano ang iyong mabubuo. Ngunit kahit na ganito kahalaga ito, karamihan sa mga tao ay hindi kailanman tinuruan kung paano ito unawain ng malinaw. Mas masaklap pa, maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang ang isipan at ang utak ay isa. Ngunit ang utak ay hindi ang isipan, gaya ng kung paanong ang iyong daliri ay hindi ikaw. Ang utak ay isa lamang kasangkapan. Isang aparato. Ang isipan ang siyang gumagamit ng kasangkapang ito. Naalala ko pa noong una kong nakita ang pinakapayaman na guhit na nagbago sa aking buhay. Ginawa ito ng isang doktor na may malawak na pananaw sa hinaharap, si E.L. Thurman Fleet. Sinabi niya, wala pang sinuman ang nakakita ng isipan. Kaya iguguhit ko ito. At sa simpleng guhit na yon, isang makapangyarihang bagay ang naganap, ang dating kalituhan ay nagsimulang magliwanag. Gumuhit siya ng isang malaking bilog na kumakatawan sa isipan, at isang maliit na bilog para sa katawan. Hinati niya ang malaking bilog sa dalawang bahagi, ang itaas ay ang kamalayang isipan, ang ibaba ay ang walang malay. At ang maliit na bilog sa ibaba ay ang katawan, ang tagapagpatupad. Sa sandaling iyon, nagsimulang maging malinaw ang lahat. Sa kamalayang isipan tayo nag-iisip, pumipili, at humuhusga. Ito ang bahagi na may lohika. Samantalang ang walang malay na bahagi ay emosyonal, dito nakaimbak ang ating mga paniniwala, mga gawi, at mga sugat mula sa nakaraan. At narito ang isang bagay na nagbabago sa lahat, ang walang malay ay hindi marunong tumanggi. Tinatanggap nito ang lahat ng ibinibigay ng kamalayang isipan, basta't may kasamang damdamin at pag-uulit. At pagkatapos ipinapahayag niya ito sa pamamagitan ng katawan. Gusto mong malaman kung bakit ka nakararamdam ng pagkabalisa? Dahil paulit-ulit mong iniisip ang mga negatibong kaisipan na kalaunan ay naging paniniwala. Maaaring hindi mo ito namamalayan, ngunit sa tuwing sinasabi mong, hindi ko kaya, wala akong swerte, hindi ito para sa akin, ikaw ay nagpapadala ng mensahe sa iyong walang malay. At ito, bilang isang masunuring lingkod, ay tinatanggap ito. At sinisimulan nitong likhain sa katawan ang mga sensasyong magpapatunay sa mga ito. Kaya't maraming tao ang nakakaramdam ng paninikip ng dibdib, pagkabigat sa tiyan, at pagkatuyo ng lalamunan. Ang katawan ay refleksyon lamang ng mga nangyayari sa likod ng eksena, sa loob ng isipan. Hindi ka nakakaramdam ng pagkabalisa dahil may sakit ka. Kundi dahil ang iniisip mo at nararamdaman ay hindi umaayon sa kung sino ka talaga. Tingnan mo, may enerhiya na dumadaloy palagi sa atin at sa pamamagitan natin. Isang enerhiya na walang anyo, walang kulay, walang laman. At nasa iyo ang kapangyarihang hubugin ito ayon sa mga kaisipang pinipili mo. Kapag hinubog mo ang enerhiyang ito gamit ang takot at pag-aalinlangan, ito ay nagiging tensyon, harang, at sakit. Ngunit kung hinubog mo ito gamit ang kaliwanagan, layunin at pangunawa, ito ay nagiging paglikha, kaginhawaan, at pagkilos na nakaayon sa iyong kaluluwa. Ngayon, pag-isipan mo ito, ilang beses mo nang hinayaan ang iyong isipan na gumana sa otomatikong paraan. Ilang ulit ka nang nahuli sa sarili mong iniisip ang pinakamasama kahit hindi mo namamalayan. Hindi mo kasalanan ito. Karamihan sa atin ay tinuruan na mag-isip mula sa labas papasok. Na tumugon lamang. Na magpaangkop. Bihira tayong naturuang lumikha, magtutok, at pumili ng may kamalayan sa mga kaisipang bumubuo ng ating katotohanan. At dito papasok ang isang napakahalagang konsepto, ang paradigma. Ang paradigma ay isang koleksyon ng mga nakaugat na gawi at paniniwala sa loob ng walang malay.
Siya ang may hawak ng manibela ng iyong buhay, kahit akala mo ikaw ang nagmamaneho. Kaya't kahit anong pangako mong magbabago ka, paulit-ulit mo pa ring ginagawa ang parehong pattern. Kaya't kahit alam mo kung ano ang dapat gawin, hindi mo ito nagagawa. Ang paradigma ang nasa likod ng lahat. Ang pagbabago nito ay nangangailangan ng pag-aaral, pagkakaroon ng kamalayan, at paulit-ulit na pagsasanay. Ngunit ito ay lubos na posible. At kapag sinimulan mong unawain ang sistemang ito, may mahiwagang nangyayari, nagsisimula mong angkinin ang iyong sarili. Nagsisimula mong makita ang mga pattern na nagpapakain sa iyong pagkabalisa. Nakikita mo sa aktwal na oras kung paano ang isang kaisipan ay nagbubunga ng emosyon, na siyang nagiging kilos, na siya namang lumilikha ng resulta. At mula sa puntong iyon maaari ka nang magbago. Maaari mong simulan ang paggamit sa kamalayang isipan bilang salaan. Maaari mong tanggihan ang mga kaisipang wala ng silbi sa iyo. Maaari mong piliing ituon ang pansin sa solusyon imbes sa problema. Maaari mong isalarawan sa iyong isipan ang isang bagong hinaharap at ipadama ito ng buong damdamin sa walang malay. At tutugon ang katawan. Magbabago ang iyong panginginig. Magbabago ang iyong panloob na estado. At kasabay nito, magbabago ang iyong panlabas na realidad. Nasaksihan ko na ito ng maraming ulit. Mga taong dumulog sa akin na lubos na inalipin ng pagkabalisa, hindi makabangon sa kama, may takot lumabas, takot sa opinyon ng iba, takot na mabigo, ngunit pagkatapos nilang maunawaan ang modelong mental na ito, sila'y namukadkad. Nakapagtatag sila ng negosyo. Naibalik ang kanilang mga ugnayan. Nabawi ang kanilang kalusugan. Natagpuan ang kapayapaan. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng guhit. Isang bilog. Isang guhit sa gitna. Isang katawan na konektado. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang malinaw na larawan sa isipan. Sapagkat kapag naunawaan mo kung paano gumagana ang isang bagay, nawawala ang takot mo rito. At ang pinakamagandang bahagi sa lahat ng ito ay ang katotohanang ang isipan ay laging nariyan. Hindi mo kailangang magkaroon ng mas maraming diploma o mas maraming pera na katumbas sa Pilipinas ng humigit kumulang 2 milyong piso para simulang baguhin ang iyong buhay. Ang pagsang-ayon ng iba. Ang tunay mong kailangan ay ang pagkaunawa. Ang tunay na lunas sa pagkabalisa ay ang malalim na pagkaunawa. At ang isipan, kapag ginamit ng maayos, ay ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ng kalayaan na taglay mo. Ikaw ay may kakayahang pumili. Marahil ito ang pinakamakapangyarihang katagang maaaring marinig ng sinuman. Subalit, ito rin ay isa sa mga katotohanang pinakakaligtaan ng nakararami. Ang pagkabalisa, takot, pagkakasala, pag-aalinlangan lahat ng ito ay nag-ugat sa maling paniniwala na tayo'y nakatali, na tayo'y biktima ng mga pangyayari, na ang buhay ay basta-basta na lamang nangyayari sa atin, at hindi dumadaloy sa pamamagitan natin. Ngunit isa lamang itong ilusyon. At gaya ng lahat ng ilusyon, nawawala ang kapangyarihan nito kapag ito'y naunawaan. Ang iyong malay na pag-isip, ang bahaging nag-iisip, nagsusuri, nagpapasya, ay may kakayahang pumili. Ibig sabihin, sa mismong sandaling ito, maaari mong piliing ilipat ang direksyon ng iyong atensyon. Maaari mong piliing mag-isip ng mabuti kaysa sa masama. Ngunit ang tanong, bakit tila ang hirap gawin ito? Ang katotohanan ay marami ang namumuhay sa otomatikong sistema. Hindi sila sadyang pumipili, basta na lamang silang tumutugon. Tumutugon sa balita, sa mga bayarin, sa opinyon ng iba, sa nakaraan. At habang patuloy kang tumutugon ng hindi iniisip, lalo mong pinapalakas ang mga parehong kaisipang paulit-ulit na nagpapakulong sa'yo. Kaya kapag dumating ang pagkabalisa, akala mo galing ito sa labas. Pero ang totoo ito ay alingangbaw lamang ng mga mental na pagpiling ginagawa mo. Alam kong sa simula, maaaring masakit ito tanggapin. Dahil kung ikaw ay may pagpipilian, ikaw rin ay may pananagutan. At ang tanggapin na ikaw ang may pananagutan sa lahat ng dumadaan sa iyong isip ay nakakatakot. Pero ito rin ay napakapalaya. Ito ang unang hakbang tungo sa pagbawi ng kontrol sa iyong sariling buhay. Napansin mo na ba kung paanong ang ilang tao ay nananatiling kalmado kahit nasa gitna ng kaguluhan, samantalang ang iba ay agad nadadala ng takot kahit sa maliit na problema? Napaisip ka na ba kung bakit ang ilan ay lumalago sa gitna ng pagsubok at ang iba ay nalulugmok dito? Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kung ano ang pinipiling isipin ng bawat isa. At, higit sa lahat, kung ano ang pinaniniwalaan nilang totoo. Palagi kong kinagigiliwan ang kwento ni Viktor Frankl.
Ilang taon siyang naging bihag sa isang kampo ng mga Nazi, nawalan ng halos buong pamilya, pinagkaitan ng kalayaan, dangal, at halos lahat ng maaaring mawala sa isang tao, maliban sa isang bagay, ang karapatang pumili kung ano ang iisipin niya. Sinabi niyang kahit nasa gitna siya ng impyerno, wala ni isang makapipilit sa kanyang mag-isip ng bagay na ayaw niya. Iyon ang tunay na kalayaan. At hindi ito nakadepende sa labas ng mundo. Nasa loob mo ito. Naunawaan mo na ba kung ilang beses mong pinili na isipin ang mga bagay na ayaw mo naman talaga? Ilang ulit mong pinalakas ang mga imahe ng kabiguan, pag-iisa, kakulangan, at pagtanggi? Paano kung, sa halip, piliin mong ituon ang isip sa kung anong gusto mong maranasan? Paano kung buuin mo sa iyong isipan ang larawan ng tagumpay, katahimikan, at kasaganahan, gamit ang parehong lakas na ibinibigay mo sa iyong mga takot? Ito ang mahalaga, ang kaisipan ay makapangyarihan. At ang damdamin ang siyang nagbibigay lakas dito. Ang madalas mong iniisip at malalim mong nararamdaman ay siyang lumilitaw sa iyong realidad. Hindi ito salamangka. Ito ay batas. At ang batas na ito ay laging gumagana, kahit gusto mo man o hindi. Ang pagkakaiba ay kung ikaw ang sadyang gumagamit nito o kung ikaw ay ginagabayan nito nang hindi mo namamalayan. Alam mo, madalas kong marinig ang mga taong nagsasabing, hindi ko kayang magbago, wala akong kontrol, ganyan na talaga ako. Pero tuwing nakikita ko sila, nakikita ko sa kanila ang parehong potensyal na natuklasan ko sa sarili ko noong ako'y wasak, lubog sa utang, at puno ng pagdududa. Noon, iniisip ko ring wala na akong pag-asa. Hanggang sa naunawaan kong ang tanging daan palabas ay papasok. Noong panahong iyon, ang kinikita ko ay sobrang kaunti, halos katumbas lamang ng humigit kumulang 2,000 piso kada buwan. Wala akong formal na edukasyon. Wala ring senyales na magiging maayos ang kinabukasan ko. Ngunit nang unti-unti kong naintindihan na ang aking mga iniisip ang humuhubog sa aking mundo, lahat ay nagbago. Tumigil ako sa pag-isip tungkol sa utang at sinimulang ilarawan sa isipan ko ang kasaganaan. At hindi lang ito basta positibong pag-iisip, kumilos ako ayon dito. Inayos ko ang aking sarili upang umayon sa bagong imaheng ito. At ang dating ideya lamang ay naging bagong paraan ng pamumuhay. Kaya mo ring gawin ito. Ngunit kailangan mong magsimula ngayon. Huminto ka ng ilang segundo at pansinin mo kung ano ang iniisip mo. Tanungin mo ang iyong sarili, itong iniisip ko ba ay magdadala sa akin sa gusto kong marating? Kung ang sagot ay hindi, palitan mo ang iniisip mo. Pumili ng iba. Paulit-ulit mo itong gawin. Sa simula, tila mahirap. Parang pilit. Ngunit mapapansin mong maaari mong sanayin ang iyong isip katulad ng pagsasanay sa kalamnan. Paulit-ulit. May tiyaga. May kamalayan. At narito ang isang hamon para sa iyo. Sa susunod na 3 araw, pumili ka ng isang positibong kaisipan sa bawat pagkakataong mahuli mong bumabalik ka sa negatibong gawin ng pag-isip. 3 araw lamang. Isulat mo ito. Obserbahan mo ang sarili mo. Huwag mong layuning maging perpekto. Layunin mong maging mulat. At pagmasdan kung anong mangyayari. Magugulat ka. Dahil sa huli, ang lahat ay nauwi sa isang bagay, may kakayahan kang pumili. Palagi mo itong taglay. At kapag nagsimula kang pumili ng may tunay na pagkaunawa, nawawala ang kapangyarihan ng pagkabalisa. Hindi ito nabubuhay sa isang kapaligirang may linaw, may layunin at may malinaw na direksyon. Nabubuhay lamang ito sa kalituhan. At hindi ka nilikha upang mabuhay sa kalituhan. Ikaw ay nilikha upang lumikha. Upang umunlad. Upang pumili. Hindi ako isinilang na may tiwala sa sarili. Hindi ako lumaking naririnig na maaari akong maging dakila. Wala akong kakaibang talento, wala ring kasanayang namumukod tangi. Sa katunayan, ang aking buhay ay larawan ng kung ano ang nararanasan pa rin ng marami sa ngayon, isang paulit-ulit na siklo ng pagdududa, pagkabigo at pakikibaka para lang mabuhay. Umalis ako sa paaralan habang bata pa, wala akong malinaw na direksyon sa buhay, at nagsimulang tanggapin ang kahit anong trabahong makuha. Nagpalit ako ng gulong, naglinis ng mga talyer, naglagay ng langis sa mga makina. Ginagawa ko ang kailangan upang makaraos. Pero sa kaibuturan ng aking pagkatao, pakiramdam ko may kulang. Na parang may utang sa akin ang buhay. At unti-unti akong kinakain ng pakiramdam na yon. Ang hindi ko alam noon ay walang may utang sa akin. Ako lang pala ang hindi mulat sa kung ano ang nasa loob ko.
Isa ako sa napakarami na naipit sa kaisipang nagsasabing ang tagumpay ay para lang sa iba, na ang pera ay napakakaunti, na ang kapayapaan ay isang marangyang bagay. Palagi akong pagod, kinakabahan, at puno ng pag-aalinlangan. Para bang may anino akong laging kasama, laging paalala na kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako magiging sapat. Hanggang sa dumating ang isang araw, isang bagay na hindi ko inaasahan ang naganap. May isang lalaki na nag-abot sa akin ng isang aklat. Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Halos hindi ko ito binasa. Pero binasa ko. At may apoy na biglang nagliyab sa loob ko. Sa unang pagkakataon, may nagsabi sa akin na ang sikreto ng pagbabago ay nasa paraan ng aking pag-isip. Para akong kinuryente sa gulat. Dahil minsan, walang nagsabi nito sa akin. Lalo na sa paaralan. Akala ko noon, ang tagumpay ay swerte lang, ang mapanganak sa tamang lugar, makakilala ng tamang tao. Pero malinaw na nakasulat doon, ikaw ay nagiging kung ano ang iniisip mo. Hindi na yon nawala sa isip ko. Nagsimula akong mag-aral. At mag-aral pa. At habang lumalalim ang pag-aaral ko, mas lalo kong naintindihan kung gaano ako naapektuhan ng negatibong kaisipan na siyang bumuo ng aking pagkatao. Para akong nahipnotismo sa loob ng maraming taon, naniniwala na ang kasalukuyan kong realidad ay siya na lamang talaga ang makakamit ko. Doon ko napagtanto na panahon na upang tumigil sa basta na lang pag-iral. Kumuha ako ng simpleng panulat at papel, at isinulat ko, magbubukas ako ng sarili kong negosyo, at kikita ako ng halos 5 milyong piso sa unang taon. Tandaan mo, noong panahon na yon, may utang ako na higit sa 300,000 piso. Wala akong pinag-aralan, walang koneksyon, walang puhunan. Pero malinaw ang larawan sa isipan ko. At nagsimula akong kumilos na parabang totoo na ito. Nagsimula akong mag-isip ng iba. Magsalita ng iba. Maglakad ng may ibang kumpiyansa. At unti-unti sumunod ang realidad sa bagong enerhiya na nilikha ko. At gumana ito. Sa loob ng 12 buwan, kumita ako ng higit pa sa aking inaasahan. At iyon ay hindi na basta swerte. Iyon ay resulta. Bunga ng isang isipan na nareprograma, isang kaisipan sa bawat pagkakataon. Ngayon nais kong isipin mo kung gaano karaming tao ang kilala mong nabubuhay sa parehong sakit. Mabubuti, matatalino, may napakalaking potensyal, pero wasak ang pagtingin sa sarili. Ilan sa kanila ang sinusubukang baguhin ang labas, bagong trabaho, bagong karelasyon, bagong lugar, pero paulit-ulit pa rin ang resulta sa kalooban. Hindi sila nabibigo dahil kulang ang pagsisikap. Nabibigo sila dahil kulang ang pagkaunawa. At ang mas masakit, kadalasan, walang nagsasabi sa kanila na hindi ang mundo ang problema. Kundi ang paniniwalang taglay nila tungkol sa kanilang sarili. Ang pagkabalisa, ang paulit-ulit na pagkadismaya, ang labis na pagkapagod sa emosyon, lahat ng ito ay bunga ng malalim na pagkakahiwalay ng kung sino sila at kung sino ang inaakala nilang kaya nilang maging. Ngayon, sa lahat ng karanasan, pag-aaral, at pagtuturo ko sa iba't ibang panig ng mundo, masasabi ko ng buong katiyakan, ang pagbabago ay nagsisimula sa sandaling bumuo ka ng bagong larawan ng sarili mo. Isang larawan na malinaw, positibo at makapangyarihan. At araw-araw mong pinapalakas ang larawang ito sa pamamagitan ng pananampalataya, pagkilos at patuloy na pagtitiyaga. Ang panlabas mong buhay ay hindi kailanman hihigit sa larawang pinanghahawakan mo sa iyong isipan. Hindi ito haka-haka. Isa itong batas. Kaya maraming tao ang nabubuhay sa kaguluhan dahil nais nila ang isang bagay pero naiisip nila ang kabaligtaran. Hinahangad nila ang kapayapaan pero ang isipan nila ay puno ng kaguluhan. Nais nilang yumaman pero naiisip nila ang kahirapan. Maaari mong baguhin ito. Maaari mong piliing, simula ngayon, makita ang iyong sarili bilang isang taong may kakayahan, may karapatang magtagumpay, at buo bilang isang nilalang. Maaari kang magsulat ng panibagong kabanata sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng iba tungkol sa iyo. Ang isipan mo ay iyo pa rin. At habang nasa iyo pa ang kapangyarihang mag-isip, may pag-asa pa rin. Magkakaroon ka ng kakayahang magbago. Ang lahat ay nagsisimula sa pagpapasya na maniwala. At sa pag-aksyon. Sapagkat ang pag-isip na walang kilos ay isang pantasya lamang. Ngunit kapag ang isipan ay sinamahan ng pagkilos, nagkakaroon ito ng kapangyarihang lumikha. Ganito ko binago ang sarili kong buhay. At ito rin ang paraan na maaari mong gamitin upang baguhin ang iyo.
May isang tahimik na paniniwala na nagkukubli sa isipan ng milyon-milyong tao sa buong mundo, ang paniwala na ang tunay na kaligayahan ay darating lamang pagkatapos. Pagkatapos bayaran ang lahat ng utang. Pagkatapos matagpuan ang tamang kapareha. Pagkatapos maabot ang isang partikular na posisyon, katawan, balanse sa bangko o estilo ng pamumuhay. Ngunit ang pagkatapos na yan ay isang patibong. Isang masalimuot na ilusyon na paulit-ulit kang inilalagay sa estado ng kakulangan at pagiging madaling kapitan ng pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay nabubuhay sa pagitan ng lugar kung nasaan ka ngayon at ng lugar kung saan mo iniisip na dapat ka naroroon. At ang pinakamasaklap, habang nabubuhay ka sa ganitong kalagayan ng pagiging halos nandoon na, ang iyong isip ay hindi kailanman nasa kasalukuyan. Laging nakatuon sa hinaharap na tila hindi kailanman dumarating at sa gayon, hindi mo talaga nabubuhay ang kasalukuyan. Nagiging parang makina ka na lang na laging naghuhula ng mga problema, lumilikha ng mga negatibong senaryo, at gumagawa ng mga alalahanin na, sa totoo lang, kadalasan ay hindi naman nangyayari. Napansin mo na ba kung gaano karaming tao ang nagsasabi ng ang gusto ko lang ay kapayapaan? Ngunit ang mga parehong taong ito ang buong araw na nilulunod ang sarili sa nakalalasong impormasyon, nakikipagkumpara sa social media, pinagsisisihan ang nakaraan, at takot sa hinaharap. Paano mo mahahanap ang kapayapaan kung ang loob mo mismo ay laging nasa digmaan? Ang katotohanan ay ito, ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon. Isa itong desisyong kailangang gawin sa mismong sandaling ito. Maaari mong piliing huwag magmadali. Maaari mong piliing huwag agad tumugon. Maaari mong piliing obserbahan. Huminga ng malalim. Tanungin ang iyong sarili tungkol sa mga iniisip mo. Ngunit upang magawa ito, kailangan mong maging buo sa kasalukuyan. Hindi hati sa kung ano ang nangyari at sa kung ano ang wala pa. At sinasabi ko ito hindi bilang isang taong basta lang nakabasa ng aklat. Sinasabi ko ito bilang isang taong nakaranas nito. Dumating sa punto ng aking buhay na ako'y may pera, higit pa sa inaakala kong posibleng magkaroon. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang pangamba. Ang takot. Ang kalungkutan na hindi mapunan ng anumang bagay. Doon ko naunawaan, hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka, kundi kung sino ka sa loob. Hindi ang kapaligiran ang nagtatakda ng kalagayan mo. Ikaw ang iyong panloob na estado, ang siyang nagbabago sa paligid mo. Natuto akong maging narito. Matutong obserbahan ang aking mga iniisip. Huwag kumapit sa bawat negatibong emosyon na dumadaan. Sinimulan kong isabuhay ang pagiging mulat sa mga simpleng paraan, pag-upo ng tahimik sa loob ng 5 minuto. Paglalakad na walang dalang telepono. Pasasalamat sa maliliit na bagay. Unti-unti may nabago. Unti-unting lumiit ang puwang ng pagkabalisa. Unti-unting napalitan ito ng kapayapaan. At ang mas kamangha-mangha, pati ang mga resulta ko sa buhay ay gumanda. Kapag tahimik ang isip, lumilitaw ang linaw. Mas nagiging tama ang mga desisyon. Mas nagiging makapangyarihan ang bawat kilos. May isang pag-aaral mula sa pamantasan ng Harvard na nagpakitang halos 47 na bahagi sa bawat 100 bahagi ng ating oras ay ginugugol ng isip sa paglalakbay, iniisip ang iba kaysa sa kung ano ang ginagawa sa kasalukuyan. At higit pa roon, mas madalas na hindi tayo masaya kapag ang ating isip ay hindi naroroon. Sa madaling salita, habang tayo'y hindi naroroon sa ngayon, lalo tayong nawawalan ng kaligayahan. At ang paliwanag na iyan ay nagpapalinaw ng maraming bagay, hindi ba? Kaya ngayon, nais kong hamunin ka sa isang simpleng pagsubok, ngunit kayang baguhin ang iyong buhay. Sa loob ng 7 araw, tuwing paggising mo sa umaga, bago mo hawakan ang iyong telepono, umupo ka ng tahimik sa loob ng 3 minuto. Huminga ng malalim. Ituon lang ang atensyon sa paghinga. Gawin mo ito araw-araw. 3 minuto lang. Masusurpresa ka sa epekto nito sa iyong emosyon, sa linaw ng iyong isipan, at sa iyong pagiging produktibo. Sapagkat sa huli, hindi sa pagtakbo ng mabilis makakarating sa nais mong puntahan, kundi sa pagtigil, sa pagtingin sa sarili, sa pag-aliin sa kung anong nariyan na sa iyong kalooban, ngunit tinatakpan lang ng ingay ng isipan. Hindi mo kailangang mamuhay ng may digmaan sa iyong isipan. Maaari mong piliing mamuhay na may kapayapaan. At ang kapayapaan ay naririto. Ngayon din ang tanging hinihingi nito ay ang iyong presensya. Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong dalhin mula rito ay ito, hindi ang pagkabalisa ang may kontrol sa iyo,
Ikaw ang may kapangyarihang wakasan ang siklong nagpapakain dito. Nagsisimula ang lahat sa kamalayan. Sa pagpili na maging naroroon. Sa pagpapasyang mag-isip ng kakaiba. Kapag nauunawaan mo ito, may nababago sa loob mo. Tumitigil kang habulin ang kapayapaan at nagsisimula kang likhain ito mula sa iyong kalooban. At kung ang pagkaunawang ito ay nakapagpagalaw na ng kahit kaunti sa iyong loob, isipin mo na lang kung ano pa ang darating. Ang susunod na video ay narito na sa iyong harapan, at dito, akyat ka pa ng isang baitang sa iyong paglalakbay tungo sa karunungan. Isang hakbang pa upang maging isang bahagdan na mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon. Maraming salamat sa iyong presensya. Aasahan kita sa susunod na video.